Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin. Bali meron akong isi-share sa inyo mga ka-DIY. Meron nagdala dito sa akin, LED TV. Ang brand niya ito mga ka-DIY ay Ace. Ang problema kasi nito mga ka-DIY ay walang power. So isi-share ko sa inyo paano gawin ang mga TV na walang power. At yan, saksak muna natin. Ito yung kanyang AC cord. Ayan. Saksak natin dito. Yan. Kung napapansin nyo na mga ka-DIY ay nakasaksak na yung TV pero wala tayong indicator lights dito, walang power. Yan ang isi-share ko sa inyo mga ka-DIY. Basic lang naman ito pagka walang mga power, no? Ayan, so pwede ito may problema mga ka-DIY sa ating power supply. Pwede may problema ito sa ating secondary. So ganun ang pag-troubleshoot kapag walang power. Okay, so ituturo ko sa inyo mga ka-DIY step by step kung paano i-troubleshoot ang TV na walang power at kung paano gawin. So panoorin nyo lang mga ka-DIY para magkaroon din kayo ng idea at magkaroon kayo ng kaalaman kung paano mag step by step pagka walang power. Okay? Tara, babunutin muna natin. Ito. Ayan. So tingnan natin sa likuran. Buksan ko lang muna. Ayan. So ayan mga ka-DIY, bali tinanggalan ko na siya ng cover. Ayan. Tinanggal ko na yung mga screw dito para maalis yung back cover natin. At isang tabi lang muna natin to. Ayan. So ito mga ka-DIY ay saksak muna natin para makita nyo talaga na wala siyang power. Okay, saksak natin dito. Ayan. Tapos wala man lang indicator, no? Wala indicator. Bali ang model nito mga ka-DIY ay isang 808 na ano. Ayan, model na 808. So basic na naman ito, mga China brand. Okay. Yan, bali nakasaksak yan na ngayon. Habang nakasaksak, so i-check muna natin dito. Kung napapansin nyo ay wala siyang indicator. Kung i-check natin yan sa ano, sa supply ay punta na tayo sa DC. Yan. Check natin yung main filter capacitor dito. Meron tayong nasusukat mga ka-DIY sa main filter niya na 285 volts. It means ay pumapasok talaga yung power natin. Ayan. So lapag lang muna natin dito at doon tayo tutok sa pinaka board. Check natin dito. Ayan. Ayan, so nilapitan natin ng ano, mas malapit pa. Ito. So bunutin muna natin, ma-explain ko lang muna sa inyo. Ayan. So itong side nito, ito ay ang primary natin o power supply section. Ito naman 'yon. Yung may guhit na 'yan. Ito, sa gitna ng optocoupler at dito sa gitna ng chopper papunta rito. Yan ang side ng ating power supply section. So it means kapag may na-receive kayong 300 volts dito o 285 volts ay dito sa paan ng main filter capacitor, it means ay nakakapasok yung ano natin, supply. So kapag walang power ay check natin yung secondary. Ito yung i-check natin. Yan, kasama sa checking yan. Ito siya yung 12 volts natin sa input ng secondary. Bale ito na yung i-check nyo pag walang power. Pag nakita nyo dito mga ka-DIY na mayroong 300 volts, it means ay okay yung ating, pwedeng okay yung ating supply. So makikita natin yan kung okay itong supply pa dito sa secondary. Titingnan natin kung nakakatawid ba. From primary, dadaan ng chopper transformer, dadaan ng diode, dadaan pa ng isang regulator na maliit. Yan, dito yung ating 12 volts. Positive 12 volts, dadaan dito sa maliit na yan na ano, na parts na yan na regulator. So input niyan ay 12, ang out niyan ay 5 dito makikita sa coil. Ang 5 volts din na out ay papunta dito sa ating regulator din. Ito regulator din yan. Ang input niyan ay 5 volts, then out niyan ay 1.2 or 1.1 volts dito. So dapat ay may mga supply yan, ang tatlo, isa, dalawa, tatlo. Yan ang pangunahing source ng supply sa secondary natin para magkaroon ng indicator yung ating TV. Okay? So gagawin natin ay susuyurin natin yan para malaman natin kung ano ang naging problema. Yan, so ituturo ko sa inyo step by step dito sa ating multi-tester. So ulitin natin mga ka-DIY, no? Bale saksak muna natin ito dito sa main natin supply sa AC. Yan. Tapos balik tayo sa ano, topic natin dito sa power supply. So applyan natin ng ano, check muna natin yung voltage dito para makita nyo rin. Yan. Check tayo sa main filter capacitor dito sa dalawang paa niya. Yan ang first requirement. Ulitin natin kanina. Yan, bali 200
28 volts, 284 volts. So okay yan mga ka-DIY, no? Yan. Pagka nag-okay yan mga ka-DIY, may supply yan, kagaya yan, 284 volts, it means ay buo yung ating fuse, buo yung ating coil, at buo yung ating diode. At paano natin malalaman mga ka-DIY, no? So pagka may supply yung ating main filter, ibig sabihin lamang ay ligtas na yung iyong ligtas na itong ating fuse. Ito yon. Ligtas na yung fuse na yan na box, ligtas na rin ito, okay yan, okay din yung ating diode, okay ang capacitor at yung resistor natin dito sa part na primary. Pag may supply ito na 280 or something 300 volts, so okay yan. Once na meron pang parts dito sa bandang circuit na to, ito naman yung parts mga ka-DIY na ito yung nagsiswitch ng ating secondary out dito. Papakita natin, so bunutin na muna natin, no, yung ating speaker. Yan. Bali, zoom muna natin. So dito, yan, bali itong ating bali ito yung ating part ng secondary, yung 12, 5 at saka 1.2. Pag ito ay walang supply, ibig sabihin ay pag walang 12 to, ibig sabihin dito sa switching ang problema natin, o ito yung nagkaroon ng problema, yung switching na yan, ito. Kasama itong ating maliit na ito, yung natin MOSFET ng primary at yung PWM, yan yung unang nasisira sa part ng primary. Ito yung MOSFET natin sa primary at ito naman yung ating PWM. Yan yung dalawang yan ay nasisira. Pag yan ay masira o magkaroon ng problema dito, yung mga resistor na yan sa switching niya ay walang lalabas na 12 dito. So kapag may lumabas na 12, it means ay ligtas ito, pwedeng okay ang lahat. Kapag naman lumabas dito ay mababa sa 12, ibig sabihin ay nandito pa yung problema niyan sa primary. Kapag kabagsak ang voltahe ng secondary out. Pag kumpleto naman, ibig sabihin ay dito na tayo magpag-focus niya sa mga regulator. Ayan, subukan natin. Or minsan kaya walang secondary out, walang 12, walang 5, walang 1.2 ay dahil sa optocoupler na ganito. Yan. Bali ito ay nagkakaroon ng kalawang yan. Ito nagkakaroon ng kalawang kaya ayaw tumawid yung supply, pwedeng sira yan. So ngayon ay malalaman natin kung buhay ang primary sa pamamagitan ng voltage check. So ang ground ay nasa body ground lang, tapos ang positive naman natin na test probe ay tutusok natin sa supply at isit lang yung tester natin sa DC. At magkakaroon tayo ng checking ngayon sa secondary. Dito natin malalaman pag may supply ito, sabi ko naman kanina, ay pwedeng buhay yung ating switching. So yung part kasi ng primary natin ay supply, then switching, then secondary out. So dito na tayo sa secondary out, no? Pagtawid ng chopper transformer, mayroong diode. Pag check, kailangan magkaroon ng 12. Yan. So ngayon ay nagkaroon siya ng 12 volts DC. It means ay buhay na itong ating switching section, no? Pero kung mas mababa, nasa 8 volts lang, bawang 8 volts, pwedeng may problema pa rin sa secondary, pwedeng may problema sa primary. Pwedeng may short dito, kaya mababa ang nakukuha natin 12. At pwedeng pag bumaba ang 12, pwedeng may problema sa mga regulator, shorted, or pwedeng may problema yung ating switching section. So, tatlong section yan. Bali, primary, supply, switching, din tatawid ng chopper transformer, then regulator section. Yung mga regulator. So, okay naman, nakakatawid naman yung ating 12. So, next na i-check natin dito ay yung 5 volts. No? So, wala na tayong problema dito sa primary. Sa 12 volts naman tayo mag-check dito. Yung 12, sabi ko naman kanina, ay papasok yan dito sa maliit na yan na parts. Yan ay regulator. Ito. Yan. Yung regulator na yan, dito yung papasok yung 12 volts natin. Then mag-out yan dito sa coil. Kaya dito natin makikita yung voltahe dito sa 5 volts dito. Sa paan yan. So itusok natin yan para malaman natin kung mayroong 5 volts. Check muna natin. Yan to. So tusok tayo dito. Dito naman natin malalaman. No, so hindi na tayo magtusok sa mga paan na to, baka ma-short pa yan. So dito na tayo magtusok para makita natin kung may voltahe lalabas. Ayan, kung napapansin nyo ay bagsak yung ating voltahe, nasa 1.5 volts lang. So it means ay drop or mababa ang supply. So hindi yan mag-on yung ating TV dahil sa supply na 1.5 volts. So dito tayo mag-check sa pinakamababa. Diyan pa lang ay nagkaroon na tayo ng problema. So how much dito sa isa, sa coil na to na maliit?
Yan, parang nakadaan na rin siya ng repair, oh. Yan. So check tayo dito sa coil. Yung 5 volts sana dito, napapasok dito sa ating regulator, then mag-out dito sa coil. Dito natin makikita yung 1.2 volts. So kapag nakita natin yan, meron naman tayong 1.2 volts. So bakit kailangan ang 1.2 volts, no? O buhay. So kailangan talaga yan dahil yan ang mababang supply natin sa switching natin. Ayan. So meron tayong 1.2 volts pero wala tayong 5 volts. Bakit nagkaganon, no? So kailangan, so kaya kasing i-step up ng ating regulator kahit mababang voltahe lang itong 5 volts na to. Nagkaroon na siya ng 1.5 volts sa regulator na to. So mababa yan. Mababa yan na requirement, no? Sa 1.5 volts lang binibigay ng 5 volts na supply natin dapat. So dapat ay 5. So 1.6 lang, oh. Fluctuate siya ng 1.6. Mababa yan. So sira yung ating regulator kapag ganito. Yan. Bale, sira yan. Sira yung ating regulator na to. So kailangan i-remove natin yan or palitan natin ng parts or magkakaroon tayo ng pag-convert. Pwede naman ito i-convert ang regulator na to na IC. 6-pin na regulator IC ang tawag dito, no? So pwede natin i-convert yan sa malaking regulator para magkaroon na tayo ng supply na 5 volts dito. Kung napapansin nyo, 1.5, 1.6 volts lang ang supply dito. So dapat ay stable sa 5 volts yan ang coil na to, kasi ito yung coil na yan, yan ang boost up na kanyang current. So yan, tanggalin natin yun o i-remove natin. So ganun lang, no? So dito natin nakita sa regulator ng 5 kaya wala siyang bibinibigay na power. Yan, kaya wala siya ditong power indicator dahil sa wala siyang 5 volts. At unplug muna natin. So ngayon ay tusukan natin ng 5 volts yan para malaman natin kung magkakaroon dito ng power. Dito natin malalaman kung ang regulator ay sira talaga dahil sa pang-supply natin. Ang gagamitin natin yung short killer. So last time ay nag-upload ako ng short killer. So ngayon naman ay short killer naman yung i-load natin. Pwede naman yung isa kasi ginagamit, no? Ito na lang yung short killer na gagamitin natin. Ito. Strong power supply. Short killer din ito mga ka-DIY, no? So dapat ay kabisado nyo paggamit ito dahil pwedeng masira yung circuit pagka hindi nyo alam gumamit ng mga short killer. Itong gamit ko yun, HR1520 strong power supply. Ito yung binili ko short killer na pangsunog talaga ng parts. Ayan. Dito ay makokontrol natin pati yung current, pati yung voltaheng ipapasok natin. Yan. So ayan mga ka-DIY, no. So power on natin ito ating short killer. So naka ano na yan, power on natin dito. Pwede naman yung DIY na short killer. Pwede naman dito gamitin ay bench power supply. So dito sa ano na to, so babalaan ko siya ng 5 volts kasi nakalagay dito 5 volts. Voltahe yung kailangan natin, 5. Press natin. Yan, 5 volts. 5.3 lang o 5.2 volts, okay na yan. Sa amps naman, babaan natin to kasi mataas yung amperahe niyan. 5 amps. Babaan natin na at least ano lang. At least 1 amp. O 1.2 amp, 1.2 ampere. So press natin to. Press. Yan. Ang gandahan na kasi sa short killer na to, kahit mag-short, walang apekto, no? Yan, kumikislap lang. So i-load natin to sa 5 volts. Tingnan natin kung magkakaroon ng ilaw yung indicator. Dahil sa mababang supply, so hindi talaga mag-on yung ating indicator na to. So gawin natin na inject natin ng supply o taniman natin ng supply. Ito. Basta yung ating isang test probe ay nasa ground, tapos ito naman yung ating supply na 5. Kung napapansin nyo mga ka-DIY ay nagkaroon siya ng power. It means ay sira yung ating regulator kapag ganito. So bitawan natin. So bago nyo i-inject ito, dapat naka-unplug yung TV or hindi nakasaksak. Pagka nakasaksak yan, pwede naman pero mas mainam na hindi nakasaksak yung TV kapag mag-inject kayo ng supply. So inject ko lang muna dito. Yan, so nakita nyo ay mayroon na siyang power. So yung regulator talaga ay may problema. Yan o. Yan. Kita nyo?
So naka-inject na yung supply dyan. Yan. So pag tinanggal natin, so mawawala yung indicator. So sure tayo mga ka-DIY na 5 volts na regulator ang may problema. So re-remove na natin yon. So confirm na regulator yung may problema. Okay, muna natin. Then saka natin puntahan. Yan, re-remove natin yan. Ito. Okay, so i-remove natin yung regulator na yan. So tandaan nyo palaging pag may ganito, may coil o may ganito, ay meron yung regulator. So kasi yan ay boost current yan ng 5 volts. Kaya nandiyan dyan yan. Yan ang nagpapaboost ng current, no? Ayan, remove lang natin to. So dapat ay palitan ito ng IC na katulad dyan. So meron naman akong pamalit dyan ng IC na ganito, pero ituturo ko sa inyo kapag wala kayong pamalit na IC, no, na regulator. Ang gagamitin natin dyan ay regulator din na malaki. So ayan mga ka-DIY, no, bali meron tayong regulator dito na L7805 or LM7805. Ayan. So yan ang regulator na gagamitin natin dahil 5 volts yung nawala, siyempre 5 volts yung ating gagamitin. 05 ibig sabihin niyang 05 na yan ay 5 volts ang output niyan. So yung input naman natin dito ay 12. Ito yon. So regulator na may tatlong paa. Yan 7805. Tapos ay kumuha tayo ng ganito, kapasitor, no? Na yung value nito ay 1000 UF by 16 volts. Pwede naman dito 470 UF. 470 UF by 16 volts or by 25 volts ay pwede na rin, or by 50 volts, walang problema. So ito lang ang available ko. Meron doon ay may clear yung paa. So ito na lang. Ang unang paa nito mga ka-DIY, ito naman yung input ng 12. Ito yung input ng 12 dito sa unang paa. Sa pangalawang paa naman yun ang ground or negative natin. At yung output naman ay 5 volts. Yan, 5 volts. 12, positive 12, then ground or body ground natin. At then ito naman yung pinaka-positive natin sa out ng 5 volts. Yan. Okay, ulitin natin. 12 volts input, ground, at 5 volts na kailangan natin. So baliin lang muna natin yung isang paa. Ito yung positive natin. Yung positive natin dyan ay ito yung pinaka-negative natin. So yung kabilang paa yan yung positive. So ididikit natin dito sa output ng 5 volts. Ganito lang. Yan. Yan, sample lang naman yan. Pagandahin nyo lang kapag kayo. At split na lang natin ito isang paa. Pag dito. Next ay itatali natin tong negative sa negative din dito. Pagandahin nyo na lang kapag ginawa nyo. Yan. So hinang natin doon. Ito lang yung Yan. Okay. So hinangin natin para dumikit doon sa pinakalalagyan natin, no. Sample lang naman ito, pwede nyo naman pagandahin. Ayan. So lagay natin. Dito na kayo kumuha ng 12. Dito kasi pwede naman kasi medyo maliit, no. So dito tayo pa maglagay ng ng supply sa positive. Lagyan natin ng hinang to para malagyan natin ng Okay, so kumapit na. Next, ito ilagay natin dito. Sample lang naman natin to, no.
So yan, pagandahin nyo lang kapag kung saan nyo ipipesto. Pwede naman to ilipat. Yan. So nakaganyan lang, oh. Tapos itong negative natin, maghanap tayo ng ground, no. O pwede naman yung ito ay lalagay natin sa ground. Lagyan mo natin ng hinang, no. Yan. Ito hinangin natin. Cut lang natin yan kapag okay na. Itong ground, ito yan. Yan. Sample lang naman ito para kung sakali wala kayong parts na regulator. Yan. Then idikit nyo sa body ground. Dikit nyo na lang dito sa katawan ng ano, dito sa chassis. O basta makita kayo ng negative, doon nyo lang idikit. Yan. Dikit nyo yung ground or negative dito sa chassis o dito sa body ground, pwede nyo idikit. Tapos yung output ng 5 volts, so wala pa yung power, check natin kung may 5 volts na. So yung inject natin, ito yung supply, yung 12, yung 5 pala, hindi pa natin nailagay dito sa pinaka coil. So saksak natin. Bali saksak ulit natin dito sa ano pinakasasakan natin. Then check voltage tayo. So naisaksak ko na yan. Next ay mag-checking ano tayo, mag voltage check tayo. Ito. Dito ay meron tayong ano diyan, 12. Ito. Ito yung input natin na 12. Yan. Tapos ito naman yung ating output ng 5 volts. Yan, 5. Yan, ito yung 5 volts natin. Yan, ito yun. No, kung titingnan natin na malayo. 0.6. Yan, 5 volts stable. Dito baliktad. Yan. Tapos lagyan natin ng wire. Unplug muna natin dito. Kailangan naka-unplug bago magkabit ng wiring. Okay. Tapos ilagay sa pinaka 5 volts na supply. So dito ilalagay natin sa pinaka coil. Pwede dito sa unahan, pwede dito sa likuran. So i-check natin diyan. Yan. Sa paa lang ng ano, ng winding. So yan, yan yung pinaka ano niya design. Sa paa lang ng ano, pinaka winding natin sa coil. Yan oh. Oh, yan. Oh, testing na muna natin. So pagandahin na lang natin yan kapag ano, gumana na. Yan, so saksak natin dito. Saksak natin yung ano, TV. So yun oh, meron na power oh.
Yan. So nagkaroon na siya ng power. Ngayon na tingnan natin, press on natin yung power niya dito. Tingnan natin kung tutuloy. Yun, bumukas na. Tingnan natin sa ilalim. Yan o. Ayos. Yun. So basic lang naman gawin to, ang ganitong conversion, conversion sa supply. So yun lang. Subukan natin unplug. Tapos saksak uli. Then power on. Ayan, may na, power na. Yun. Ace. Ayos. So assemble na lang natin to mamaya. Pagandahin ko lang to mamaya mga ka-DIY, no. Lagyan nyo lang mga ka-DIY ng heatsink yung ating regulator na yan. Yung may tatlong paa. So lagyan nyo lang ng heatsink or mismo idikit nyo sa body ng TV para umabsorb ng init. Yan. Okay. Okay na to. Pwede itong itakpan. So ayusin na lang natin itong pinaka pistuhan para pag lagay ng cover ay hindi matama Yan. So lagyan natin ng balot or lagyan natin ng magandang posisyon. So nandito lang mga ka-DIY yung ating video at maraming salamat sa inyong panonood. This is GM. Bye bye.